mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nang taong mamatay si Haring Uzzias, nakita ko ang Panginoon. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylay ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga serepin sa kanyang ulunan.
at bawat isa'y may 6 na pakpak. Wala silang tigil na kasasabi sa isa't isa ng ganito, Banal, banal, banal ang Panginoon, Diyos ng mga hukbo ang kanyang kaniningan. Laganap sa sanlibutan. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo at ang loob nito'y napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako, marumi ang aking labi at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako pagkat ako'y isang makasalanang nakakita sa Panginoon, ang makapangyarihang hari. Pagkatapos, may isang siraping sumipit ng baga sa dambana at lumipad ng patungo sa akin. Ang bagay idiniit sa aking mga labi at sinabi, Wala ka ng sala, napawi na ang mga kasalanan mo. Narinig ko ang tinig ng Panginoon. Sino ang aking ipadadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako, narito po ako ang isinugo ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Ako poon buong pusong aawit ng pasasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ikaw tunay na dakila, pati iyong kautusan. Nung ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat at ikaw ipagbubunyi. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Nahahandang harapin mo ang mga pupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo sa lakas ng iyong taglay. Iyong mga pangako mo ay handa mong tupding lahat. Ang dahilan nito, poon pag-ibig mo'y di kukupas at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ng Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, bilang katuparan ng nagsasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa 3 araw. Ayon din sa kasulatan, at siya'y napakita kay Pedro, saka sa 12. Pagkatapos napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon, marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-hulihay, napakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan. Kaya't maging ako o sila, ito ang ipinangangaral namin, at ito ang pinananaligan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sumunod kayo sa akin, at kayo'y aking gagawing katambal ko sa tungkulin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin, nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos siyang magsalita ay sinabi kay Simon, "Pumalaod kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming napagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkasinsira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang 2 bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya ay nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan, na mga anak ni Zebedeo na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot, mula nga'y mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa atin pong mga pagbasa, mga kapatid, may 3 tao na binanggit. Si Isaías, si San Pablo, at si Pedro. Sa unang pagbasa, si Isaiah. Sa ikalawang pagbasa, si Saint Paul. At sa atin pong gospel ay si Saint Peter. Natagpuan nila at nakipagkita sa kanila ang Diyos. Si Isaías, nagpakita sa kanya ang Diyos sa templo. Nagkaroon siya ng epiphany. Nakita niya na ang mga anghel at doon niya nakatagpo ang Diyos. Si Saint Paul, bagamat sa atin pong ikalawang pagbasa, wala kayong narinig na lugar na binanggit. Si Saint Paul, doon sa ating second reading, nire-recount yung karanasan niya tungkol kay Kristo. At saan nangyari ito? Nangyari ito, mga kapatid, nung siya'y papunta sa Damascus. Nung habang siya'y naglalakbay, biglang may nakabubulag na liwanag at nagpakita sa kanya si Jesus at sinabi sa kanya, "Bakit mo ako inuusig?" And lastly, mga kapatid, si Peter, hindi pa alagad, magsisimula pa lang, ano ginagawa? Mangingisda, at siya po ay nasa dalampasigan at walang mahuli. These 3 persons met the Lord in their need and where, sabi nga po mga kapatid, the Lord meets us where we are. Hindi na natin kinakailangang magpunta kung saan-saan. Ang Diyos na mismo ang makikipagtagpo sa atin. At sa pakikipagtagpo ng Diyos dito sa taong ito, nagbago ang kanilang buhay. Si Isaías, isa sa pinaka-kilalang propeta ng Israel. After he met the Lord in the temple, he served the Lord for more than half a century of his life. Na nangangaral hindi lamang sa mga Israelita,
kung hindi, pati na rin sa mga hindi Israelita. At ano sinasabi? Magbalik kayo sa Panginoon. Hinabol siya, tinugis siya, pinagbantaan siyang patayin, naghirap siya, pero hindi siya sumuko, hindi siya bumitaw sapagkat naalala niya yung unang encounter niya sa Diyos sa templo at yun ay pivotal sa kanyang conversion. Saint Paul. Si Saint Paul, hindi po siya mga kapatid kasama sa original 12 apostles. He was the 13th apostle. Pero mga kapatid, sa lahat ng mga alagad, si San Pablo ang may pinakamaraming napuntahan sa lahat sa kanila. Si Saint Paul ang pinakamasipag. At sabi po sa ikalawang pagbasa, sabi niya doon, marami akong nagawa, pero ito ba'y tungkol sa akin? Hindi. Ito ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos na naawa sa akin. And lastly, mga kapatid, si Peter. Si Peter, alam natin, matapang kapag kakaharap si Jesus. Panginoon, pagtatanggol kita, kahit nahulihin ka, ipaglalabang ka namin. Pero pagkatilaok ng manok, pagkatilaok ng tandang, ilang beses niya pinagkanulo si Jesus? 3. And he was not even at the foot of the cross. Pero mga kapatid, kahit na ganun, pinagkatiwalaan pa rin si Pedro at pinatawad siya at ibinigay sa kanya ang pintuan, binigay sa kanya ang susi ng langit kay Saint Peter, sabi ni Jesus. So mga kapatid, 3 encounters of 3 different persons, pero lahat sila mga kapatid, ano ang common sa kanila? They are unworthy, but they were made worthy not because of themselves, but because of the graciousness of God. Mga kapatid, isa po sa mga kaisipan na laganap ngayon sa ating lipunan ay yung sense of entitlement. Narinig niyo na ba yung sense of entitled? Halimbawa, entitled yan eh. Entitled yan. Ano ba yung sense of entitlement? Wala namang direktang translation sa Tagalog yan. Pero pagka gusto nating magbigay ng halimbawa, pwede nating sabihin na, karapatan ko yan eh. Bakit ba? Di ba? Karapatan ko yan. Privilege ko yan. Hindi ko deserve. Hindi ko deserve na hindi mo ko itrato ng ganito. That is a sense of entitlement. At marami sa atin ganyan. Pero mga kapatid, do we really deserve anything? Are we really deserving of anything na makamtan natin? Kapag tiningnan natin sa mata ng pananampalataya, we don't deserve anything. And we are unworthy servants. Kaya nga, di ba, pagka tatanggap kayo ng komunyon, ano sinasabi natin lagi? Dinadasal natin yung dasal nung centurion, nung dasal nung pinuno ng sinagoga. Ano sabi niya? Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. We are all sinners and we don't deserve anything. Pagka ang pinag-usapan natin ay yung pananampalataya natin. Pero lahat ng meron tayo ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos at dahil mahal niya tayo. At dahil yan po mga kapatid ay regalo kahit kailan pwedeng mawala. Pag tiningnan po natin mga kapatid, lahat ng meron tayo ay hiram sa Diyos at kahit kailan pwede niya itong bawiin. Kalusugan. Noong isang taon, nag-gym pa ako. Hindi ako kumakain ng labis. Pero nasugod ako sa ospital sa gallstones. Isang iglap, hindi ko alam. Trabaho. We are proud of our jobs. That anything can happen na matanggal tayo sa trabaho. Reputation. Isang post ka lang sa internet, tapos ka. Kayamanan.
Hindi naman natin madadala yan sa pupuntahan natin eh. At kahit sa lifetime natin mga kapatid, pwedeng magbago ang lahat at mawala ang kayamanan. We have a good friend from Angeles, Pampanga, a good family. Marami silang negosyo, marami silang bahay na malalakit, magaganda. Yung mga seminarista kami, sila ang nagpatuloy sa amin. Pero during the pandemic, unti-unting bumagsak ang negosyo. At ngayon po, halos wala na. From being very rich, ngayon, hindi na. Yung mga kaibigan, nawala. Yung mga inaasahan, hindi makita. Kasi lahat kaloob lang. Lahat pahiram lang. Kasi we don't deserve anything. It all comes from the graciousness of God. Kaya po mga kapatid, sa atin pong binasang salmong tugunan, ang sabi po roon ni Haring David, "Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel." We have so much to be thankful for na meron tayo. Father, hindi naman ako mayaman, pero malusog ka. Wala kang sakit. Nakakakita ka. Parehong nakakahingin 2 butas ng ilong mo. Parehong dilatang mata mo. Para kakalakad ka ng maayos. That in itself is a very great blessing. May kaibigan ka ba? Magpasalamat ka. May pamilya ka pa ba? Magpasalamat ka. May trabaho mga anak mo? Magpasalamat ka. Ikaw may trabaho. Salamat sa Diyos. Pero mga kapatid, hindi lang natatapos sa pasasalamat. Kinakailangan may konkretong pagtugon. Nung kinatagpo ng ating Panginoong Diyos, itong 3 taong ito, si Isaías, si San Pablo, si San Pedro, hindi lang naman sila umoo. Words are just words. Kinakailangan merong tugong konkreto na ginagawa. Inialay ni Isaías, San Pablo at San Pedro ang kanilang buhay para sa Panginoon because of their gratitude to what God has given them. Kaya po mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang, tanungin po natin ang ating mga sarili. Ano ba yung pinakamalaking blessing na natanggap ko sa Panginoon? Kahit na maliit, ipagpasalamat natin. Hindi lahat binibigyan yan at hindi lahat meron yan. Magpasalamat tayo at bilang tugon sa pasasalamat na ito, gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa, maging mabuting Kristiyano tayo bilang konkretong tugon ng pasasalamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng meron tayo. Ito po ang ating pagnilayan sa gabing ito sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay namang uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng mga uli na matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo mga kapatid para sa mga pangangailangan ng bayan ng Diyos. Ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa banal na Papa at mga obispo,
na tinawag ng Diyos na mamalakaya ng tao upang manatili sila sa pag-asa at patuloy na ihatid ang mabuting balita. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga misyonero ng mabuting balita, upang marating nila ang mga sulok ng daigdig, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga tinawag ng Panginoon sa pagkapari at buhay relihiyoso, upang ang kanilang karanasan kay Kristo ang maging bukal ng kanilang lakas, pag-asa at katapatan sa tawag ng Diyos, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga nahihirapan at mga salat sa buhay, upang sa pakikinig nila sa mabuting balita, sila ay sumagana. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa ating nakapakinig ng mabuting balita, upang maging misyonero tayo ng pananampalataya, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga kapatid nating yumao, upang ihatid sila ng kanilang pagtugon sa pag-anyaya ni Kristo sa buhay sa kabila, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Amang mapagmahal, dinggin ang aming panalangin. Tulungan mo kaming makatugon sa tawag ng iyong anak na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa
upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakilanman sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kahit ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal,
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot na tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sa katawan sa mga Kristo, pagpapagawa sa pagpapagawa ng pagpapagawa sa
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisang ibinibigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaysa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, Amen. na ialay ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.